day, I am Marfe and I am an international student dito sa Australia. So sa previous vlog ko, na-discuss ko kung paano yung naging application namin sa pag-a-apply namin ng student visa dito sa Australia. So dalawa kami ng aking asawa ang nandito, dependent ko siya. So at this moment, tapos na yung studies ko, hindi na ako pumapasok sa school, wala na. As in, lahat na ng assessment ko, okay na, pasado na lahat. Pero yung visa namin is hanggang July pa. Ngayon, yung time naman ng pag-process namin ng aming susunod na visa, which is yung 485 or yung graduate visa. Isa sa mga requirements ng 485 visa ay yung English exam. So, nag-take ako ng PTE. Ngayon, i-share ko yung mga preparation ko at yung mga naging techniques ko sa aking pagte-take ng English exam. Sa graduate visa, kailangan lang naman ng overall na 57 score for PTE. And yung breakdown is sa listening, dapat maka 43 ka. Reading, dapat naka 48, speaking, dapat naka 42, and writing, naka 51. So, yung kailangan natin Sa case ko, meron lang akong 6 days na preparation before the exam. So, nag-book ako ng April 29, then nag-leave ako sa work ko ng April 21, pero yung first day ng leave ko sa work is hindi pa ako talaga nag-review. Tapos, nag-start lang ako na mag-review ng April 22 na hanggang sa April 28. So, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nagkaroon lang ako ng 6 days na yun, pagre-review or pagpra-practice. So, yun, ang first day ko talaga ng pagpra-practice sa PTE is April 22 na. So, nag-browse sa AppUnit, then ano din ako sa mga TikTok, ganon. Nanood din ako ng mga techniques nila, yung mga previous experiences nila, kung paano. Ang problema ko lang dito is, hindi ako magaling sa memorization. Yes, joblocks ako sa memorization. Kaya, yung unang try ko ng mock test is, hindi ako nag-template. Ayun. Sa PTE kasi, di ba, kailangan yung mga may templates para may guide ka, ganun. So, sa first na mock test ko, nag-mock test ako ng, di ba, nag-start ako ng 22, 23, 24, Thursday. Ayun. Nag-mock test ako ng walang template. Yun. Tapos, ang nakuha ko is, eto. Ayan, sa first try ko ng mock test is, ang overall ko is 60. Tapos, listening ko 60, reading 54, doon ako nahihila pababa. Kasi, ang haba-haba ng paragraph ay tinatamad akong basahin, nag-guess-guess lang ako kung effective ba. Tapos, speaking, 66, writing, 61. Yun yung first try ko. Walang template yun. Ako, personally, nape-pressure ako sa oras. Yes, oras po ang kalaban ko. Hindi yung pagsasalita, hindi yung kung ano-ano. Sa oras ako nape-pressure. Kaya dun sa, after ko mag-mock test, nakita ko yung result, hindi, okay naman siya, pasado, kaya lang hindi ganun kasaya ba. Feeling ko, kailangan ko pa ng mas mataas na score. Though, pasok naman na yung score ko. Baka mamaya kasi, dun sa actual exam, is mas mahirap pa. So, nag-aim ako ngayon ng 65 each. Yun. At medyo kampante na nga ako sa score ko. Yun, ang kapal ng mukha. At dahil kinabukasan, Anzac Day, nagyaya yung company ng asawa ko mag-fishing, ganun. So, sumama ako. Hanggang gabi na kami, no, mga 10 na yata kami nakauwi sa bahay. So, that day, wala talaga akong review. Wala. I mean, walang practice. But, in Saturday, sinubukan ko ngayong mag-template. Yan, nag-memorize ako ng mga templates, bobo ako sa templates, kaya na medyo nahirapan talaga, sobrang nahirapan, hindi medyo, sobrang nahirapan ako sa pag-memorize ng templates. That's Saturday, tapos Sunday, todo memorize talaga ako sa templates, practice maghapon yan, hanggang gabi. Yun. Tapos, April 27, nag-mock test ulit ako. So, Sunday, nag-mock test ulit ako. Ang nakuha kong score is 62.
Yan, 62. Sa listening, 64. Reading, 54. Yun talaga yung pinakamababa kahit anong gawin ko. Speaking, 63. Writing, 68. Tumaas yung writing ko. Gumamit ako ng template dito. Then, April 28, Monday, nag-review lang ako ng umaga hanggang sa hapon. Sa gabi, nag-relax mode na ako hanggang sa 29. Ang exam ko sa 29 is 2:45 pa ng hapon, pero gabi ng Monday, hindi na ako nag-review. Kasi feeling ko mas mababaliw ako sa mga template na ilang araw ko lang pinag-memorize, lalo na yung essay na ang nakuhanan ko is si Anusha ng Milestone. Yun, kinuha ko yung template niya sa essay. Ang dami nun. Hindi ko alam kung paano ko nakaya, pero so far naman nakaya ko. And then, nung 29 nga, nag-exam na ako. And eto naman yung naging score ko. So, overall, yung score ko is 64. Listening, 65. Reading, 62. Yun yung lowest ko. Speaking, 69. Writing, 64. Not bad. Not bad for first timer. Tapos yung ilang araw lang talaga na preparation. Yung pressure, andun lahat. Kasi kung hindi ko maipasa tong exam na to, hindi kami makaka-apply. Diba, marerefuse kami for 485 visa namin. So, ngayon tapos na ako sa PTE, yung ibang preparation naman for the requirements. Yun. Ang masasabi ko lang, pag mag-take kayo ng PTE, practice lang ng practice every day. Take time. Huwag nyong i-take yung advice ng iba, kaya yan ng 1 week, kaya ng... Kasi yung pressure nandun. Kaya naman talaga. Oo, pero yun nga, para kang mababaliw. Yung pressure, andun na lahat. Yung oras mo, kasi dun nakasalala yung visa mo eh. 'Di ba? Pero kung marami ka pa namang time, gaya ng mga student visa na hindi pa naman tapos dun sa school, pero patapos na, malapit na mag 485, take time. Take time. Yeah. Practice lang ng practice bago matulog, ganun. Siguro, effective kapag ganun. Pero sana ganun yung ginawa ko para hindi ako na-pressure ng na-pressure. Pero yun, natapos na, nakaya naman. Yay! And we are preparing naman sa ibang visa requirements pa. And for my next video, ipapakita ko naman, i-share ko naman kung paano yung naging techniques ko sa exam. O yung kung paano ko na ipasok lahat. Ipasok lahat yung mga templates, ibang hirap with that 6 days. 6 days ka muna lang. Kahit yung Fridays, wala talagang review yun. 6 days bago ang exam. Kung paano yung naging techniques ko sa actual na exam. Yun. So, yun lang. Bye!